Napansin ng guro na unti-unting nababawasan ang buhok ng isang batang babae sa klase. Araw-araw ay lalong nababawasan ito. Palaging tutok na tutok siya sa klase. Masigla rin siyang sumasagot sa mga tanong. Tuwing tapos na ang klase, lagi siyang nagpapalam kay Guro Cohen. Tinanong siya ng guro kung bakit patuloy na nababawasan ang kanyang buhok. Ngunit masayahin niyang ipinaliwanag na ito raw ay maliit na epekto lamang ng chemotherapy. Palem. Pagkasabi nito, tumakbo siya patungo sa school bus. Iniwan niya si Cohen na natigilan ng matagal. Napansin ng ina ng batang babae ang pagkagulat ni Cohen. Lumapit siya at gustong magpaliwanag. Ngunit si Cohen ay tila naunawaan na ang lahat mula sa sinabi ng bata. Naiintindihan niya ang ina na sa simula'y hindi nagsabi ng totoo. Dahil ayaw niyang maiba ang pagtrato sa anak ng ibang mag-aaral. Gustong-gusto talaga ni Heather ang klase mo. Araw-araw ay sabik siyang pumasok sa paaralan. Kung maari mong itago ito, taos-puso akong magpapasalamat. Ayokong maramdaman niyang siya'y naiiba. Sige, magiging maayos ang lahat sa kanya. Pinipigil ni Cohen ang kanyang luha, at ngumiti habang kumakaway sa batang babae. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang inalagaan ni Cohen ang bata, kahit hindi niya mabago ang tadhana nito. Ang kanyang pagmamalasakit at suporta ay naging malaking aliw para sa bata at sa pamilya nito. Napakabait at kaibig-ibig ng batang babae. Lagi siyang may ngiti sa labi. Sinabi niya kay Cohen na ang tanging iniisip niya ay ang madalas niyang makita ang ina na palihim na umiiyak sa silid. Umiiyak sila ng palihim, pero palagi ko namang nakikita ang pagiging maunawain at matured ng bata ay labis na hinangaan ni Cohen. Ngunit may mga sakit at pag-aalala na kahit isang guro ay hindi ganap na kayang lutasin. Ang tanging may aalay niya ay ang pakikinig, pag-unawa, at suporta. At sa abot ng kanyang makakaya, magbigay ng kasiyahan at aliw sa bata. Hanggang isang araw, hindi na nakapasok sa paaralan ang bata. Sa harap ng malupit na katotohanan, nagpasya si Cohen na hikayatin ang buong klase na gumawa ng regalo para sa bata bilang pagpapakita ng kanilang malasakit at suporta. Ngunit makalipas ang ilang linggo, dumating pa rin ang balitang pinakanatatakutan nila. Sa burol ng batang babae, pumasok sa simbahan ang lahat, maliban kay Guro Cohen, na piniling manatili sa labas. Dahil alam niya na ang pag-iyak at emosyon ay magpapalala ng kanyang hindi inaasahang sigaw. Ayaw niyang makalikha ng ingay sa ganitong mapayapa at sagradong sandali, lalo na't ayaw niyang makaistorbo sa dalamhati ng iba. Ang ina ng bata ay lumapit at nakiusap kay Cohen na pumasok. Nais sanang tumanggi ni Cohen. Ngunit iginiit ng ina, ikaw ang paboritong guro ng anak ko. Pakiusap, makipagpaalam ka sa kanya. Kaya't ang ina ay nalalayan si Cohen papasok sa simbahan. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, hindi na niya mapigil ang kanyang mga sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang humusga sa kanya. Lahat ay alam na isa siyang mabuting guro, na ginamit ang pinakamaliwanag na liwanag sa kanyang buhay, upang bigyan ng init ang huling mga araw ng bata. Kaya kapag pinapaliwanagan natin ang iba, ang liwanag na yun, ay nagbibigay din ng lakas sa mga nasa paligid natin. At para sa atin mismo, tiyak na mararamdaman din natin ang init na ibinabalik ng liwanag na iyon. Ang pelikulang Front of the Class ay hango sa totoong pangyayari. Ang pangunahing tauhan na si Cohen ay base sa tunay na tao. Brad Cohen, mula pagkabata ay pinahirapan siya ng Tourette syndrome. Sa paaralan, madalas siyang tinutokso at pinagtatawanan. Maging ang mga guro ay malamig ang pakikitungo sa kanya. Bilang isang ama, hindi rin naunawaan ng kanyang tatay ang kanyang paghihirap. Sa halip, inakala nitong nagbibiro lang siya at nagkakalat. Alam mo ba kung kailan magandang araw? Kapag hindi ka nanggugulo. Kahit isang araw lang. Sandali lang, itay. Minsan, dahil sa matinding emosyon, inutusan siyang tigilan ng hindi niya kayang kontrol ang kilos. Sabi ko tigilan mo, tigilan mo. Hindi matanggap ng ama ni Cohen ang kanyang karamdaman. Sa huli, naghiwalay sila ng kanyang ina. Tuwing aalis ang kanyang ama, napupuno ng pananabik ang puso ni Cohen. Gustong-gusto niyang maramdaman ang yakap ng ama tulad ng sa kapatid niya. Maranasan kahit kaunting init ng pagmamahal. Kahit pilit man ang pagmamahal ng ama. Para kay Cohen, ito na ang pinakamalaking ginhawa. Pagkaalis ng ama, naiwan sina Cohen, ang kanyang ina, at kapatid. Naging sandigan nila ang isa't isa. Hindi kailanman sumuko ang ina. Sa pagmamahal at suporta sa anak, isinama niya si Cohen sa iba't ibang doktor. Ngunit dahil kulang sa kaalaman ang mga ito, isinisipan ng ilan ang kondisyon ni Cohen sa paghihiwalay ng magulang.
Hindi matanggap ng ina ang ganitong paliwanag. Kaya't siya na mismo ang naghanap ng sagot sa aklatan. Sa dami ng gabing ginugol sa pagbabasa at pagsasaliksik, natagpuan niya sa makapal na libro sa medisina ang sakit na tumutugma sa mga sintomas ng anak. Ipinabasa agad niya kay Cohen ang nakasulat. Doon lang niya napagtanto na siya pala ay may Tourette's syndrome. Agad ding nagpunta ang ina sa doktor para magtanong. Bagamat inamin ng doktor ang maling diagnosis, nagbigay din siya ng isang napakasakit na balita. Sa ngayon, wala pang lunas sa Tourette's syndrome. Pagkarinig nito, lubhang nalungkot ang ina. Ang tanging hiling niya ay ang magkaroon ng normal na buhay ang anak. Sa gitna ng matinding lungkot, agad siyang niyakap at inaliw ni Cohen. Ayos lang, kayang-kaya natin to. Sa nakita niyang pagiging matatag ng anak, mahigpit siyang niyakap ng inang may pusong nasasaktan. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Bagaman alam niyang walang lunas pa para sa Tourette's syndrome, hindi kailanman sumuko ang ina sa paghahanap ng posibleng solusyon. Sa kanilang paglalakbay upang makahanap ng lunas, dinala ng ina si Cohen sa isang support group para sa mga may Tourette's syndrome. Umaasa siyang makahanap sila ng kal-iwan mula sa mga taong may kaparehong pinagdaraanan. Ngunit ang mga pasyente roon ay nagpapakita ng sari-saring sintomas. Mayroong nanginginig, mayroong kumikibot ang leeg, at mayroong kusang umaatres ang katawan. Umasa ang ina ni Cohen na matututo siya ng kung anong positibo mula sa kanila. Ngunit napagtanto niyang ang mga taong ito ay hindi nagtutulungan. Sa halip, puro reklamo sa kapalaran ang kanilang usapan. Dahil sa hindi pagtanggap ng lipunan, puno sila ng hinanakit. Wala ni isa sa kanila ang sumusubok baguhin ang kalagayan. Ayaw ni Cohen na sundan ang landas na iyon. Nang makita ito ng kanyang ina, bigla siyang nainis at nalungkot. Agad niyang dinala si Cohen palabas ng lugar na iyon na puno ng negatibong enerhiya at humingi ng tawad sa kanya. Patawad, anak, sa pagdadala sa'yo rito. Kalilimutan natin ang lugar na to, ha? Ayokong kalimutan, mama. Ang mga taong ito ay natalo ng Tourette's syndrome. Pero ako, hindi ako magpapatalo. Sa edad na 12, natutunan na niya ang halaga ng hindi pagrereklamo at hindi pagsuko sa kapalaran. Kahit hindi siya pinalad, lalabanan niya ang kanyang tadhana. Ngunit ang anino ng Tourette's ang naging dahilan kung bakit ayaw ni Cohen mag-aral. Dahil ang mga bagay na natututunan ng iba sa isang oras ay kailangang pagtuunan niya ng matagal. Kailangan niyang ituon ang buong atensyon sa pag-aaral. Kahit pilit niyang kinokontrol ang sarili, minsan ay bigla siyang nakakalabas ng kakaibang tunog. Dahil dito, pinagtatawanan siya ng mga kaklase. At ang guro ay madalas pa siyang pag-alitan. Minsan ay pinatayo siya sa harap para pag-alitan ng malakas. Alam kong iniisip mong ikaw ang payaso ng klase. Pero sawa na ako. Hindi na lang nakapagsalita si Cohen. At pilit na ipinaliwanag na hindi niya iyon sinasadya. Ngunit dahil hindi siya naiintindihan ng guro, patuloy pa rin siyang inaakalang nagkakalat ng sadya. At pinilit siyang humingi ng tawad sa buong klase. Ikaw ang dahilan kung bakit walang makapag-aral ng maayos. Pasensya na, huwag kang humingi ng tawad sa akin, humingi ka ng tawad sa kanila. Tingnan niyo ako, umupo ng maayos. May sasabihin si Brad sa inyo. Pasensya na. Dahil sa akin, hindi kayo nakapag-aral ng maayos. Sanay na si Cohen sa ganitong paghingi ng tawad. At sanay na rin siya sa mga guro na walang pakialam. Kailangan niyang mangakong hindi na siya mag-iingay, para lang payagan siyang bumalik sa kanyang upuan. Ngunit kahit kakaupo pa lamang niya, hindi pa rin niya napigil ang maglabas ng tunog. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag, at agad siyang pinalabas ng guro. Sa sandaling iyon, lumitaw ang prinsipal na may lungkot sa mata. Kinabahan si Cohen sa inaakala niyang parusa. Inisip niyang baka mapag-alitan o masuspinde. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang nangyari, sa gabing puno ng musika. Kahit pilit niyang pinigil, patuloy ang hindi niya mapigil ang pagkibot. At lumalabas pa rin ang kanyang mga tunog. Tinitingnan siya ng mga kaklase at guro nang may pagtataka. Ngunit sa harap ng lahat, itinawag siya ng prinsipal sa entablado. Sa sandaling ito, siya ang naging sentro ng pansin. Kinuha ng prinsipal ang mikropono. At mahinahong tinanong si Cohen kung bakit siya gumagawa ng ganoong tunog. Ipinaliwanag ng bata na mayroon siyang Tourette's syndrome. Isang sakit na hindi niya kayang kontrolin. At wala ring lunas kapag hindi siya hinuhusgahan ng ibang tao. Mas lumuluwag ang kanyang kalagayan. Ang sinabi niya ay nagpag-isip sa lahat ng naroon. Muling nagtanong ang prinsipal, ano ang gusto mong gawin namin para sa'yo? Gusto ko lang pong tratuhin ako ng pantay. Magaling, bumalik ka na sa upuan mo. Nang makabalik siya sa kanyang upuan, bumalik ang kaba at lumabas muli ang tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, walang natawa.
Bagkus, pinalakpakan siya ng buong audience. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang pantay siya. Ang ilang salitang sinabi ng prinsipal ay hindi lamang nagbago sa kanyang buhay, kundi nagpahilom din sa kanyang puso. Ito ang tunay na kapangyarihan ng edukasyon. At mula sa araw na iyon, nagsimula siyang mangarap na maging isang guro. Nais niyang ipasa ang liwanag na ibinigay ng prinsipal sa kanya, at ipagpatuloy ang pagbibigay nito sa iba. Ang mga hadlang sa kanyang daan ay tulad ng mga batong gustong harangan ang agos ng ilog. Bagamat matinik at masalimuot ang landas, nagpatuloy pa rin siya sa matatag na paglalakad. Pagkatapos ng higit 10 taong pagsisikap, sa wakas ay nagtapos si Cohen at nakakuha ng lisensya sa pagtuturo. Ngunit bilang isang guro na may hindi may iwasang tunog, malaki ang naging hamon para sa kanya. Ang mga paghusga ng matatanda ay mas mahirap baguhin kaysa sa mga bata. Kahit mataas ang marka ni Cohen sa kolehiyo, tuwing lalabas ang kanyang tunog, agad nagiging malamig ang mukha ng interviewer, at agad-agad ding tinatapos ang panayam. Kahit ganoon pa man, si Cohen ay palaging may ngiting kasaliwanag ng araw. Hindi siya pananghinaan ng loob na maging isang guro sa mga sumunod na panayam. Kahit gaano pa kahusay ang kanyang ideya sa edukasyon, lagi siyang magalang na tinatanggihan. May ilang prinsipal na tahasang nagtatanong, sa kabila ng iyong kondisyon, bakit mo pa rin gustong maging guro? May mga nagsabi pang kung gusto niyang magturo, dapat ay pigilin niya ang anumang ingay. Sa harap ng mga mapanirang tanong na ito, minsan ay sinagot siya ni Cohen ng may diin. Tama na, salamat na lang sa pag-interview sa akin. Ayaw mo na ba ng trabaho? Hindi, gusto ko, sobrang gusto ko, pero hindi ako kailanman magtratrabaho para sa isang taong walang pakialam sa kanyang mga estudyante. Kaya kukunin ko na lang ang resume ko. Ang galing ng boss mo. Pagbalik niya sa sasakyan, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Sinubukan niyang gamitan ng sakit. Sinubukan niyang gamitin ang sakit para malimutan ang pagkamuhi niya sa sarili dahil sa pagpalya sa panayam. Pero habang lalo niyang kinamumuhian ang sarili, lalo rin siyang hindi makontrol sa paglabas ng tunog. Minsan, napakabagsik talaga ng realidad. Kahit anong pagsusumikap, hindi ito ginagarantiya na magiging matagumpay ka. Pero mabuti na lang at si Cohen ay may isang ina na laging sumusuporta sa kanya. Sa harap ng kanyang pagdududa sa sarili, gumamit ang kanyang ina ng kabaligtarang taktika. Sige na, sumuko ka na. Umuwi ka, ako na ang bubuhay sa'yo. Ngunit ang ganitong panunulsol ay mas lalo pang nagpersige kay Cohen. Buong tapang niyang sinabi, hindi ako sisuko sa Tourette syndrome. Talaga ba? Sigurado ka? Hindi ako sisuko. Ang kailangan ko lang ay makahanap ng paaralang tatanggap sa akin. Makakahanap ka niyan, anak. Makakaya mo. Ang masakit pero panang pagmamahal na usapang ito ang muling nagbigay lakas ng loob kay Cohen. Pagkatapos suriin ang lahat ng kabiguan, naisip ni Cohen na ang problema ay hindi lang dahil sa kanyang Tourette syndrome, kundi dahil wala pa siyang natatagpo ang tamang paaralan. Kaya kumuha siya ng mapa at minarkahan ang lahat ng paaralang. Hindi pa niya na-interview. Isa-isa niyang pinadala ang kanyang resume sa bawat isa sa mga paaralang ito. Pero habang lumilipas ang panahon, at papalapit na ang simula ng pasukan, wala pa ring sagot mula sa kahit isang paaralan. Habang nababahala si Cohen sa paghihintay, dumating ang kanyang madrasta. Inutusan siya ng ama na hikayatin si Cohen na huwag nang magturo at sa halip, pumunta na lang sa negosyo ng construction ng kanyang ama. Ito ang huling backup plan ng ama ni Cohen para sa kanya. Sabi ng madrasta kay Cohen, mahal ka ng papa mo, alam mo ba? Ayaw lang niyang masaktan ka. Ang tanging nakakasakit sa akin ay ang hindi niya kailanman tinanggap kung sino talaga ako. May ideal na anak siyang nasa isip, isang normal na tao na gumagawa ng normal na bagay. At hindi ko kailanman magiging normal. Cohen, marahil siya ang anak na pinapangarap mo lang. Tama ka, iba ka sa karamihan. May likas kang kakayahan sa pagtuturo. At hindi hiwalay ang talento mong iyon sa Tourette's mo. Ang sakit mo ang nagturo sa iyo ng empatiya sa pagtuturo. Lubos na ikinagulat ito ni Cohen. Hindi niya akalaing ang kanyang madrasta na hindi niya kaano-ano sa dugo ay magsasalita ng ganoong kabuting bagay. Ang mga salitang iyon ang nagdala kay Cohen sa pagkakasundo sa Tourette's. Napagtanto niya na ang kanyang ama ay may paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Sa katunayan, iniisip ng ama na minana ni Cohen ang sakit sa kanya. At dahil dito, siya ay nababalot ng guilt. Nahihirapan siyang humarap kay Cohen. Nang maunawaan ito ni Cohen, pinuntahan niya ang ama sa construction site. Mabait na tinanong ng ama kung may progreso na siya sa paghahanap ng trabaho.
Nag-alok ang ama, na kung kailangan ni Cohen ng pera, maaaring magtrabaho ito sa site. Ngunit matatag ang sagot ni Cohen. Gusto kong maging guro, sabi niya sa ama, walang makakahadlang sa akin. Naabutin ang aking pangarap. Nababahala ang ama na baka sa paulit-ulit na kabiguan. Masaktan si Cohen ng husto. Kaya sinubukan niyang hikayatin ito. Na isaalang-alang ang mas matatag na trabaho. Ngunit hindi niya naisip kung gaano katatag ang loob ni Cohen. Gusto kong magturo, pa. Pwede ba? Wala akong hahayaang hadlangin ako. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Cohen sa lungsod ng kanyang ama ay upang patunayan sa ama ang kanyang kakayahan. Sapagkat bawat anak ay naghahangad ng pagkilala mula sa ama. Ngunit habang papatapos na ang panahon ng aplikasyon para sa mga guro, wala pa ring natatanggap si Cohen na kahit isang paanyaya sa panayam. Sa isang pagtitipon ng